DZRH, a proud member of MBC Media Group. Pilipinas, ang oras 3 minuto na makalipas ang alas 4 na umaga. And the Golden Dove for Best Science and Technology Journalist goes to Angelo Palmones, DZRH. Ito na ang 28th KBP Golden Dove Awardee, Best Science and Technology Journalist, si Angelo Palmones sa Magandang Umaga, Pilipinas! DZRH, Magandang Umaga, Pilipinas! Sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Online. Kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang Umaga, Pilipinas! Luzon, Visayas at Mindanao at saan mang panig ng mundo naroroon ang Pilipino. Magandang umaga, Pilipinas. 15 tayo ngayon ng Hulyo, Oisuel Day. Ngayon po ay Miyerkules. Ngayon din po ay 87th anniversary ng DZRH. Sa ulo ng ating mga balita, Vice President Sara ay giniit na walang sapat na ebidensya ang impeachment complaint laban sa kanya. Attorney Zulaika Lopez hindi na isasalang sa witness stand ng prosekusyon. Mga proyekto mabilis na maipatutupad at mararamdaman ng publiko, pinasasama ng Pangulong BBM sa 2027 national budget. Trump administration rumesbak, pagliusaw sa ICC, panawagan sa mga bansang miyembro pa nito. San Pablo City Mayor sinuspende ng ombudsman ang 6 na buwan. Fish kill naranasan sa South Cotabato, fish growers kaagad na inani ang mga alagang tilapia. Bagyong Josu Jimena bilang LPA, panibagong bagyo na mataan naman sa southern coast ng China. Kasama natin ang buong radyo natin FM nationwide, ang ating Maxion Radio Station sa Luzon, Visayas at Mindanao. 91.7 BNFM Radio sa Cebu at 94.3 FM sa Jensan. Magandang Umaga, Pilipinas! Sa detalye ng mga balita, humina ang Tropical Depression Josie, naging low pressure area na lamang bago ito lumabas ng Philippine Area of Responsibility. Paliwanag ni Benison Estrella ng Pag-asa, humina ang bagyo dakong alas 2 ng hapon kahapon dahil sa mataas na vertical wind shear. Uli itong namataan sa layong 1,095 km silangan ng southeastern Luzon at maaaring malusaw na sa susunod na 24 oras. Samantala, isang bagong bagyo naman ang nabuo sa labas po ng Par Line sa bahagi ng southern coast ng China. Ulit itong namataan sa layong 740 km kanluran, hilagang kanluran, dulong hilagang Luzon sa paligid ng Guangdong, China. Patuloy itong aakyat sa mainland China at maaaring humina at maging isang LPA. Samantala, sinabi naman ng Pag-asa na bahagyang hihina ang southwest monsoon o habagat. Sa susunod na 2 araw, kahit asahan ang bahagyang pag-init ng panahon. Inaasahang muling babalik ang habagat sa Biyernes, muling magdadala ng mga pag-ulan sa kaldurang bahagi ng Luzon. Ang habagat ang nagdudulot ng matinding pagbaha sa buong Occidental Mindoro sa nakalipas na ilang araw. Umakyat pa sa 23 bilang ng mga nasawi epekto ng Typhoon Inday na pinalakas ang pinalakas na habagat. 10 sa mga biktima ay natabunan ng pagguho ng lupa, kabilang ang isang bata mula sa Malapatan, Sarangani, 6 naman sa Calanogas, Lanao del Sur. Habang ang iba namang mga nasawi ay dahil sa pagbaha at iba pang epekto ng bagyo. 18 naman ang nawawala, kabilang ang 8 mula sa Jose Abad Santos, Davao Occidental, habang ang iba naman ay mula sa Calanogas, Lanao del Sur. Naglutangan ang mga patay na isda sa Lake Cebu. Ito po sa South Cotabato kasunod ng naranasang masamang kalagayan ng panahon sa mga nakalipas na araw. Kaugnay nito, napilitan ang mga tilapia cage grower na hanguin ang kanilang mga isda at ibenta ng murang halaga upang makaiwas sa pagkalugi. Ayon kay Engineer Marvin Aboy, Municipal Agriculture Officer, nasa 2.8 metric tons o halos 2,800 kilos ng tilapia ang naapektuhan ng fish kill sa mga barangay ng poblasyon, Bakdulong at Tucanel. Samantala, nasa 13.5 metric tons naman o 13,500 kilos ng tilapia
ang hinarvest na kahit undersize pa bago pa man tamaan ng panibagong fish kill. Sa ngayon, bumagsak na ng 140 o mas mababa pa nga ang farm gate price ng kada kilo ng tilapia mula sa dating 160. Maganda umaga ho sa mga taga-Talisay, Batangas. At sa mga bayang nakapaligid ho dyan sa Taal Volcano o sa Taal Lake. Tataka ho ba kayo? Bakit ngayon wala nang problema sa fish kill dyan po sa paligid ho ng lawa ng Taal sa nakalipas na maraming panahon? Yan po ay dahil sa writ of kalikasan na kinatigan po ng korte na ipatupad dyan ho sa paligid po ng Taal Protective Landscape. At meron pong writ of continuing mandamus para masiguro na mananatiling sustainable ang mga negosyo o kabuhayan sa paligid po ng Taal, lalong-lalo na yung mga fish cages. Nasa carrying capacity na po yan. At dahil po sa continuing mandamus, ang ipinatutupad po dyan ay ang paggamit na ng floater na feeds. Hindi na ho yung sinker. Yung sinker po, ang kadalasang nagiging dahilan ng pagkakaroon ng oxygen depletion kapag nagkakaroon po ng duong. Niyanig ng magnitude 6.5 dalindol ang Balot Island sa Sarangani, Davao Occidental bandang alas 11:49 kagabi. Ayon sa PBOX o Philippine Institute of Volcanology and Seismology, namataan ang Central Lindol, 104 na kilometro timog kandura ng Balot Island na may lalim na 10 kilometro. Naramdaman ang pagyanig na may intensity 5 sa Kiambang, Sarangani, intensity 4 naman sa ilang bahagi ng Sarangani, General Santos City at South Cotabato. Naramdaman din ang pagyanig sa ilang lugar sa Davao Occidental, Davao del Sur, Sultan Kudarat, Cotabato at Capiz. Ayon sa PBOX, wala namang naitanang pinsala, subalit asahan ang mga aftershocks. Nakaselyo ang Philippine Military Academy o PMA ng 379.48 million pesos na funding grant mula sa Bloomberry Cultural Foundation Incorporated at Philippine Amusement and Gaming Corporation para sa konstruksyon ng isang modernong warfare laboratory. Ang naturang proyekto ay bahagi ng Corporate Social Responsibility Initiative ng PAGCOR bilang suporta sa modernization program ng Armed Forces of the Philippines. Saklaw ng funding ang demolisyon ng lumang PMA Hospital at ang pagtatayo ng bagong 2-story warfare laboratory na idinisenyo para sa defense technologies, contemporary military concepts at ang pagpapalakas sa operational decision-making capabilities ng mga kadete. Inaasang sisimulan ang demolisyon ng PMA Hospital sa mga susunod na linggo, habang ang nasabing laboratorio naman ay target na makumpleto ng PAGCOR sa huling quarter ng 2027. Sinabi ni PAGCOR Chairman at CEO Alejandro Tenco ang suporta ng PAGCOR sa PMA at tugon sa direktiba ng Pangulong Bongbong Marcos na suportahan ang mga pangangailangan ng AFP modernization. Pilipinas, ang oras 12 minuto na makalipas ang alas 4 na umaga. Oy mga misis, amoy araw ba si Mr. Pag-uwi galing ng trabaho? Abay dalian sa germ sa katawan nila para labanan ang amoy araw at amoy pawis. Gumamit ng Shield Bath Soap regularly. Unbeatable ang Shield sa paglaban sa germs versus another brand may shea butter. Pampalambot ng kutis sa prasyong abot kaya 12.50 SRP. Kaya naman, recommended ito ng Philippine Nurses Association. Ang mga misis ay challenge yung subukan ng Shield Bath Soap. Galit sa sakit may malasakit, sulit na sulit. Bagong balita, bagong impormasyon. Kasama si Kuyang Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! Napiko na si President Trump ha. Hinimok ni U.S. Secretary of State Marco Rubio ang iba pang mga bansa na makipagtulungan sa Trump administration para buwagin na ang International Criminal Court o ICC. Ayon kay Rubio, ang ICC ang nagpasimula ng giyera laban sa mga bansa, hindi sa pamamagitan ng mga bala o mga missiles kundi gamit ang international law. Ginit ni Rubio, kailangan ng whole of government campaign para maisakatuparan ang kampanya ng US na mabuwag na ang ICC. Tawag na nito, nagbanta ang State Department na babawiin nila ang tulong ng US sa mga bansang tatangging makaisa sa kanilang kampanya at patuloy na kumikilala sa nilay false authority ng International Criminal Court. Pagbibigay din ni Rubio, gagamitin ng Estados Unidos ang kanilang buong puwersa katuwang ang iba pang mga kalyansa para mabura na ang naturang global institution.
Lalaki patay na patapos pagsasaksakin sa Kanangan Leyte. Detalye ng balita mula kay Jimmy Angay-Angay, RH32, maupay nga agad, Jimmy. Patay ang isang lalaki matapos umanong saksakin ng dipa na kilalang sospek sa Barangay Libertad, Kanangan Leyte. Kinilala ng PNP ang biktima si Elias Jonas sa 8 taong gulang binata at residente sa naturang barangay. Ayon sa Kanangan Leyte Municipal Police Station, nakatanggap sila ng tawag mula sa isang concerned citizen kaugnay sa natagpo ang bangkay ng biktima. Agad responde ang mga pulis at sa paunang investigasyon na tuklasan nagtamo ang biktima ng saksak sa kanang bagang dibdib na naging sanhi ng kanyang pagkamatay. Isinugod ang bangkay sa Kanangan Municipal Hospital sa akin ng Municipal Ambulance. Patuloy naman ang follow-up investigation ng Kanangan Leyte PNP upang matukoy ang pagkakakilanlan at maaresto ang hindi pa nakilalang suspect sa krimen. Wala dito sa DYVL Action Radyo Tacloban, ito si RH32 Jimmy Angay-Angay para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Daghang salamat, Jimmy. PNP Northern Samar pinabulaan ang kumakalat na isabong video na naganap umano sa lalawigan. Detalye ng balita mula kay Jane Galit Bantayan, RH34. Paimbutag ni mo, Jane. Pinabulaan ng PNP Northern Samar ang pagkakalat ng iisabong videos na mula daw dito sa lalawigan ng Northern Samar. Sinabi ng PNP sa kanilang official na Facebook page na sa kanilang pag-iimbestiga walang validation ongoing illegal online cockfighting operation o isabong na nagaganap dito sa lalawigan ng Northern Samar. Ayon pa sa nasabing mga pulis, ang re-uploading at sharing ng mga recorded isabong related videos at online content ay nagbibigay lamang daw ng hindi tamang impresyon na naguhusga lamang dito sa lalawigan sa mga nagaganap na isabong. Pinaalalanan ng kapulisan ng publiko ng uploading, misleading at pagmamanipula sa mga videos at pagpapakalat nito ay nagbibigay lamang ng pagkaalarma at pagkabahala sa publiko. Itinuturing na pagsira sa reputasyon ng isang tao at maging government institutions. Binigyan din ng mga pulis ng PNP ang Republic Act 10175, Cybercrime Prevention Act of 2012. Ang pagpapakalat ng hindi tama o fake o misleading impormasyon sa pamamagitan ng computer system o online platforms ayon sa PNP maaaring managot sa batas. Mula sa Aksyon Radyo Katarman, RH34 Jane Galit Bantayan ng DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Daghang salamat, Jane. Pahinga sa mga katurantana sa Hinubaan, Negros Occidental. Ohayo gozaimasu sa mga suki natin dyan po sa Japan. Nasabat naman ng Bureau of Customs, Port of Clark, ang 4 na shipment na naglalaman ng 10.5 million pesos na laga ng marijuana resin at kush. Ang naturang mga shipment ay galing California, USA at Thailand. Deklaradong custom wedding photo, letter, notebook at mga used clothing. O yun daw gamit sa benta ng mga ukay-ukay. Nakadagdasan ang ipadala ito sa magkakaibang lugar sa Caloocan, Valenzuela, Taguig. Ayon kay Customs Commissioner Ariel Nepomuceno, ang mga air express shipment ay karaniwang target ng mga smuggler. Kaya mahalaga matukoy na o patuloy ang pagsasanay ng mga customs officer, gayon din ang mas mahigpit na pagbabantay sa mga air express warehouse upang maharang ang pagpasok ng mga iligal na kontrabandong katulad nito. Pagtitiyak naman ni Nepomuceno, patuloy na pinalalakas ng kawanihan ng border security ng Pilipinas para sa mas ligtas at mas secured na bansa. Mas magiging mabilis naman at transparent ang serbisyo ng pamahalaan sa tulong ng digital transformation. Itong binigyan din ni House Speaker Boji D. III sa paglulunsad ng GovNet Ilagan sa Isabela na pinangunahan ng Department of Information and Communication Technology o DICT. Ayon kay Speaker D, sa ilalim ng GovNet Ilagan, higit sa 50 tanggapan ng gobyerno sa Isabela ang makikinabang sa mas mabilis at mas maaasahang internet connectivity para sa mga mas epektibong serbisyo publiko. Ang inisyatibang niyang ito ay hindi lamang proyekto para sa internet at fiber optic cables, kundi isang hakbang para lalo pang mapahusay ang pamamahala at koordinasyon ng mga ahensya ng gobyerno. Iginit din ni Speaker D, malinaw na ang hangarin ng Pangulong Bongbong Marcos ay hindi lamang ang pagtatayo ng mga kalsada, mga tulay, kundi maging ang pagpapalakas sa digital infrastructure
upang makapaghatid ng mga serbisyong kapakipakinabang at mas magiging ginhawa ang buhay ng bawat Pilipino. Itinaas na ng Government Service Insurance System o GSIS ang funeral benefits para naman sa mga kwalipikadong miyembro at mga pensioner ng ahensya. Mula sa nating 30,000 pesos, magiging 50,000 pesos na ang one-time funeral benefit para sa lahat ng pagkamatay ng mga miyembro na magaganap simula sa July 13 o noong July 13. Ayon kay GSIS President at General Manager Wick Biloso, layunin ng dagdag benepisyo na mabigyan ng agaran tulong ang mga naiwang pamilya ng mga miyembro sa panahon ng kanilang pagdadalamhati. Tinatayang 1.25 billion pesos kada taon ang ilalaang pondo ng GSIS upang mapakinabangan ito ng humigit kumulang 21,000 hanggang 25,000 pamilya sa buong bansa. Sa klaw ng benepisyo ang mga kwalipikadong aktibong miyembro, mga pensioner, mga retirado, at iba pang mga benepisyaryo alinsunod sa umiiral na mga batas. Upang makakuha ng funeral benefits, kailangang magsumite ng death certificate, valid government ID, at iba pang mga kukulang dokumento. Para naman sa mga claimant na hindi asawa ng namatay, kailangan ding patunayan na sila ang nagbayad ng gastusin para sa pagpapalibing. Bagong balita, bagong impormasyon. Kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! Magandang umaga sa mga suki natin dyan sa Hayward, California, US of A. Mameban lang, maraming salamat sa iyong pagbati mula dyan sa New Jersey. 37 arestado sa halos 700,000 pisong halaga ng shabu sa isang linggong operasyon sa Zambales. Detalye ng balita mula kay Danny Kumilang, Aris 37. Danny, good morning. Nasa 37 katawang na aresto ng Zambales Police Provincial Office sa serye ng anti-criminality operation sa loob ng isang linggong operasyon. Kabilang dito ang 15 wanted person at 21 drug personalities. Sa 12 anti-illegal drug operation, nakumpiska ang 102.227 gramo ng hininalang shabu na nagkakalaga ito ng 695,143 pesos. Isang suspect din ang naaresto sa paglabag sa Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act habang 6 na baril ang voluntaryong isinuko at 5 ang pinasafekeeping sa pulisya. Ayon kay Zambales Provincial Director Colonel Benjamin Ariola, mananatiling masigasig ang Zambales PNP sa kampanya laban sa kriminalidad upang mapanatili ang kapayapaan at kaayusan sa buong lalawigan. Danny Kumilang, RH37, DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Danny Kumilang. Maya pa ba kakayungan sa mga suki natin dyan po naman sa Pampanga. Ay mga mamis, laundry day today ha. Kunot no ka ba kapag makapit, madikit at malupit ang matcha? All you need is pride. At papahirapan ang self kung sa pride is at worry-free naman ang laundry. Sa triple stain away formula, tanggal ang matiting dimansya based on Tensa Chocolate, Mud and Sibamon Cotton. Gawa po ito ng ACS. Pilipinas ang oras, 22 na makalipas ang alas 4 ng umaga. Nilinaw ng National Bureau of Investigation ang terminong Romanov ay unang binanggit ni Davao City Mayor Baste Duterte bilang babalaumanaw sa first family at hindi bilang banta kay BP Inday Sara Duterte. Ginawa ni NBA Regional Director Jeremy Lotok ang paglilinaw matapos higit ng depensa na ang ginawang pagbabanta ni BP Inday Sara ay tugon lamang sa tanong sa kanya noong 2024 online press conference tungkol sa manay Operation Romanov laban sa pamilya Duterte. Ayon kay Lotok, walang nakalap na ebidensya ang NBI na magpapatunay na may umiiral ngang operasyon para ipatumba ang pamilya ng pangalawang Pangulo. Sa katunayan niya, narinig lamang niya ang terminong Romanov ng banggit nito ni Mayor Baste sa maisog rally bilang babala sa First Family na baka matulad sila sa nangyari sa Russian Royal Family noong 1986. Nabigo naman ang defense team na pahinain ang kaso ni BP Inday Sara kaugnay ng umano'y pagbabanta nito kay Pangulong Bongbong Marcos Jr. Itong iginiit ng House Prosecutor na si Bicol Saro Party List Representative Terry Ridon matapos ang cross-examination ng depensa kay National Bureau of Investigation Regional Director Jeremy Lotok. Ayon kay Ridon, ang pagkwestiyon ng depensa ay nakatuon sa mga isyu ng dokumento at hindi sa mismong death threats ni BP Inday na siyang sentro naman ng usapin sa impeachment trial.
Giniit ng mababatas, hindi mababago ng mga document discrepancies. Napinuna ng defense team ang maaligasyon na nagkaroon nga ng pagbabanta mula sa pangalawang Pangulo. Kaagdan nito, naninindigan naman si Ridon, hindi naapektuhan ang ginawang cross-examination ng depensa, ang mga ebidensya at ang kaso ng prosekusyon. Hindi nga daw mabubura ang anumang pagtanggi o pagtatanggi ang ginawang pagbabanta ni VP Inday Sara kay Pangulong Bongbong Marcos Jr. na nakita at narinig mismo ng mga Pilipino. Itong binigyan din ni House Impeachment Advisor at spokesperson Robert H. Barbers sa nagpapatuloy na impeachment trial ni VP Inday Sara. Ayon kay Barbers, ang naging pahayag ni Duterte ay ginawa mismo sa harap ng publiko na i-record na patotohanan. Iniharap sa hukuman sa pamamagitan ng mga testigo. Iginit ng tagapagsalita na ang binitiwang salita ni VP Inday Sara ay nanggaling mismo sa kanyang sariling bibig at hindi gawa-gawa lamang ng prosekusyon. Binagyan din pa nito na maaaring pagtalunan ang kahulugan ng ebidensya na nasa record na ng impeachment court, subalit hindi ito maitatanggi ng depensa. Inamon din ni Barbers ang kampo ni VP Inday Sara magharap ng tiyak na prueba na magpapatunay sa iginigiit nitong pinekeng recording, maling testimonya o gawa-gawang opisyal na ulat. Magandang umaga, Pilipinas! Iginit din ni National Bureau of Investigation Director Attorney Melvin Matibag na hindi niya dinidiktahan ang impeachment court kaugnay ng petsa ng kanyang pagtestigo. Sa panayam ng DCRH at radyo natin, sinabi ni Matibag na humiling lamang siya na kung maaari ay mapaaga ang pagbibigay niya ng testimonya sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ayon kay Matibag, hindi niya mapagbibigyan ang kanyang, o kung hindi naman mapagbibigyan ang kanyang kahilingan, maaari naman siyang magpadala na lamang ng kinatawan sa nakatakdang event sa Thailand. Binanggit din ni Matibag, posible siyang makipagkita kay FBI Director Kash Patel, kaya nakiusap siya na ma-schedule ang kanyang pagtestigo sa loob ng linggong ito, pero binigyan din na hindi naman niya ito ipinipilit. Totoo naman po, pwede ko magpadala ng aking deputy, sa mentioned by Senator Alan. Yun naman na po yung plano ko, magpapadala sana ako ng deputy. Actually, nakalista na nga po doon na may dadalo talaga. But I received communication from the director of FBI himself na gusto po akong makaharap on a side meeting. And that is a very opportunity for an FBI director na magkaroon po ng side meeting sa FBI. Sino ba yung FBI director? Sino ba yung FBI director na yun? Kash Patel po. Ano pangalan na? Director Kash Patel. Magandang umaga, Pilipinas! Pero kahapon po, napagdesisyonan ng impeachment court, ipasugpina na lamang si Matibag sa July 20 para tumestigo sa paglilitis ng pangalawang Pangulo. 20, edi sa Lunes yan. Drug den sa Dagupan City, nalansag ng PIDEA at PNP, may 5 kataong arestado. Detalye na balita mula kay Freddy Pajardo, Aris 38. Masantos siya kabasan ni Chikamin sa ating makababayan dyan sa Pangasinan, Freddy. Masantos siya kabasan, Kuyang Angel. Arestadong 5 katao matapos malansag ng PIDEA ang isang drug den sa sinagawa nilang operasyon sa Sitio Aling, Barangay Pantal, Dagupan City. Bate sa ulat na inilabas ng tanggapan ni PIDEA Region 1 Director Julius Paderes, katuwang ng kanilang tropa ang City Drug Enforcement Unit ng Dagupan City Police sa kanilang operasyon na tinawag na High Impact Operation na nagresulta ng pagka-aresto ng 2 hinihinalang drug den maintainer na sila Felicidad Roland, 44, at Aurora Para, 50 anyos, kapwa residente sa nasabing lugar. Naaresto rin ng 3 parokyano na sila Marites de los Santos, 41 anyos, presidente ng Bunuan Giset, Roberto Quinto Jr., 43 anyos ng Sitio Aling, at Efren Acuña, 35 anyos ng Sitio Pulong, kapwa sa Barangay Pantal. Nasamsam sa operasyon ng 6 na plastic sachet na naglalaman ng 6 na gramo na hinihinalang shabu ng may street drug price na 40,800 pesos. Na-recover din ang mga drug paraphernalias, mga bukas na plastic sachet na may latak-latak pa ng shabu. Kaso ng paglabag sa Section 5, 6, 7, 13 at 14 ng Article 2 ng Republic Act 9165, Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002 ang kinakaharap ngayon ng 5 akusado na kasalukuyang nasa kustodiya ng PIDEA Provincial Office sa Ordaneta City.
Mula sa Action Radio Pangasinan, ito si Freddy Pajardo, arrested tag-uulat para sa DCR Tuna sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Maraming salamat, Freddy. Maganda umaga, Pilipinas! Arestado naman ang 4 katao sa ikinasang raid sa isang illegal horse fighting operation sa Santa Maria, Davao Occidental. Kabilang sa mga naresto ang announcer, organizer at cashier ng naturang aktibidad. Ayon kay NBI Environmental Crime Division Executive Officer Attorney Marvin Maramis, tila piyesta ang dami ng nadat ng tao sa lugar. Nang salakayin anya nila ito, agad nagtakbuhan ng mga tao, maging ang mga kabayo. Dahil kahit nasira ang improvised dome. Sabi ni NBI Director Melvin Matibag, pinaglalaban ang mga kabayo at ang mga nais manood ay may entrance fee na 500 pesos. Ang pustahan naman ay naglalaro sa pagitan ng 500 hanggang 5,000 pesos o higit pa. Sa ngayon ay tinutugis na ng maturidad ang isa sa mga organizer ng naturang iligal na operasyon na napag-alamang isa palang barangay Kopitan. Si Kapitan ang may pakana. Kasi hindi naman uubra yung ganyang klase yun ng mga activities kung walang basbas ni Kapitan eh. Tatanga tayo yung kanyang mga barangay tanod kung hindi na monitor yan. Naaagnas na bangkay ng hindi pa nakikilalang babae na tagpuan naman sa Talaingog, Davao del Norte. Detalye na balita mula kay Jun Soter mula sa Action Radio Davao. May buntag ni mo, Jun. Mayong butang usab, Kuyang Angel, natagpuan ng mga otoridad ang naagnas ng bangkay ng isang hindi pa nakikilalang babae sa Puro 4 Upper Santo Niño, Talaingod, Davao del Norte kahapon ng umaga, Hulyo 14. Ayon sa Talaingod Municipal Police Station, nasa advanced stage of decomposition na ang bangkay na matagpuan dahilan upang mahirapan ng mga otoridad sa agarang pagkilala sa biktima. Batay sa paunang ulat, nakasuot ang biktima ng pulang t-shirt na may Simpson character print at kulay itim na jogging pants. Patuloy na sasagawa ng investigasyon ng kapulisan upang matukoy ang pagkakinanlan ng biktima, gayon din ang sanhi ng kanyang pagkamatay at kung may naganap ba na foul play. Nanawagan naman ang mga otoridad na sino mang may impormasyon na maaari makatulong sa pagkilala sa biktima na makipag-ugnayan sa pinakamalapit na himpilan ng kapulisan. Ito si June Suter para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Daghang salamat, June Suter. Pilipinas ang oras. 31 na makalipas ang alas 4 ng umaga. Vlogger na nag-post ng edited na larawang may kwintas na cruise sina BARM Chief Minister Makakwa habang nasa loob ng Catholic Church sa Parang Maguindanao, natunto na. Sabi sa inyo, huwag kayong gagawa ng mga kalokohan eh. Nati-trace na ho ngayon yung mga kalokohan ginagawa ho natin online ha. Detalye na balita mula kay Jun Di Makutang, RH19. Assalamualaikum, Brother Jun. Alaikumussalam, Brother Angel. Natunton at dinala sa tanggapan ni MILG Minister Jordan Bayam ang vlogger na nagpost ng minanipulang kuhang larawan ni BARM Chief Minister Abdul Rauf Makakwa kasama na iba pang BARM officials kung saan edited na nilagyan ng krus na kwentas ang mga personalidad na nasa loob ng Catholic Church sa Parang Maguindanao del Norte at naminigay ng relief goods sa mga kapatid na Kristiyanong naapektuhan ng baha. Ayon sa isang empleyado ng MILG BARM, ang vlogger na kinilala sa identity nitong Kel-An TV ay kusang dinala na ilang concerned citizens sa MILG office kasama ang LGU officials kung saan nakareside ang vlogger at sinamahan din ito ng kanyang parents at ilang kamag-anak. Ang tanging layunin lamang umano ni Minister Jordan Bayam ay ang mabigyang gabay at maturuan ng responsableng paggamit ng social media ang bata na isa umanong baguhang vlogger at inaasahan ding maglalabas ito ng kanyang public apology. Nang kumalat ang post sa social media, agarang naglabas ang kanyang statement of condemnation si Member of Parliament Attorney Nagib Sinarimbo. Ang pag-edit ng vlogger na lagyan ng kwintas sa krus si Chief Minister Abdul Rauf Makakwa at mga kasamahang Bangsamoro officials na pumasok sa loob ng Catholic Church sa Parang Maguindanao del Norte ay hindi lamang umano pambabasto sa isang Muslim leader na tumutupad lamang ng kanyang tungkuling magpaabot ng tulong sa lahat ng uri ng tribo at religion na nasa loob ng BARM region. Ito mano ay isa ring kawalang paggalang sa mga kapatid na Kristiyano at sa banal na simbolo ng kanilang pananampalataya. Hindi mano bastos at mapangutya ang mukha ng Bangsamorong ipinaglaban natin, ayon pa kay MP Sinarimbo, at hindi ito ang mukhang gustong iharap ng Bangsamoro sa mga kapatid nating Pilipino sa loob at labas ng BARM.
kapag ang ganitong asal ay paulit-ulit umano at walang malinaw na pagsuway mula sa mga leaders na sinusuportahan ng mga sangkot, nagkakaroon ng impresyon na ito'y kinukonsinte. Inahalimbawa rin ni MP Narimbo ang pinagkakatiwalaang tagapag-ingat ng susi ng Church of the Holy Sepulchre sa Jerusalem na hawak at pinagkatiwala sa isang pamilyang Muslim. Mula sa Central Mindanao, RH19, June Di Makutak, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sukran, June. Maganda umaga, Pilipinas! Kaimbag na bigat ka na kayo amin sa mga suki ho natin dyan sa Bulog, Cagayan. At syempre sa mga suki ho natin dyan sa Hawaii, US of A. Magandang umaga ho sa mga Pilipino dyan po sa Taipei, Taiwan, sa Hong Kong at sa Macau. Sa mga seafarers natin kung babalik na kayo ng Pilipinas, huwag nang magpasalubong ng imported na tsokolate. Meron po tayong Tangerine Chocolate. Ang Tangerine Chocolate po ay brand ng mga magniniyog ng mga magsasaka dyan po sa lalawigan ng Quezon. Sa tulong po ni Dr. Helen Tan, yung po mga planting material na kakao galing Davao, hinakot po yan, itinanim dyan po sa lalawigan ng Quezon. Kaya ngayon, nagpuproduce na ho sila ng dekalidad na cacao beans, pinaprocess para maging Tangerine Chocolate. Available yan sa 0919-095-5935. Ulitin natin Diyan po kayo mag-place ng inyong order, 0919-095-5935. Online po pwede ho ninyong i-check ang tangerinechocolate.ph. At dyan po din yung makikita yung mahigit 10 variants ng Tangerine Chocolate na mga raw material galing din po sa ani ng ating mga magsasaka. At sabi nga po ni Dr. Helen Tan, sino bang magmamalasakit sa Pilipino kundi ang kapwa Pilipino? Kaya sa bawat tangkilik natin ng Tangerine Chocolate, pinalalakas natin ang loob ng ating mga magsasaka, pinalalakas natin ang ating lokal na ekonomiya. Tangerine Chocolate 100% gawang lokal, but taste and looks global, tinulungan ito ng DTI at ng DOST. Tangerine Chocolate, 100% gawang atin. Pakiusap ni Dr. Helen Tan, sana ating tangkilikin. Maganda umaga, Pilipinas! 35 na makalipas ang alas 4 ng umaga. Balagtas sa Bulacan. Ganyan din sa mga taga Santa Maria. Ador Plato, good morning. Kumusta na po kayo? Maayong aga sa mga taga San Carlos City, Negros Occidental. Mga taga Kinapawan, kumusta na ho kayo? Pagtatalaga sa bagong Health Secretary, sinusuportahan ng iba't ibang grupo. Detalye ng balita mula kay Tina Nolasco, RH9. Tita Tins, good morning! Good morning, Kuyang Angel. Nagpahayag nga ng suporta ang iba't ibang organisasyon sa pagkakatalaga kay Dr. Jose Britanio Brix Pujalte bilang bagong Department of Health o DOH Secretary. Kasunod dito ng pagkakatalaga sa kanya noong July 13. Sa pagkakahiwalay ng mga pahayag at liham, kinilala ng mga organisasyon ang kahusayan, karanasan at karera ni Secretary Pujalte sa pampublikong serbisyo, pagpapatakbo ng mga ospital, edukasyong medikal at pamumuno sa sektor ng kalusugan. Kabilang sa mga nagpahayag ng suporta ang Philippine College of Surgeons, Philippine Dental Association, kung saan umaasa ang nasabing asosasyon na sa pamamagitan ng liderato ni Pujalte ay maisusulong ang oral health, preventive healthcare at pantay na access sa dekalidad na dental services para sa bawat Pilipino. Nagpaabot din ng pagbati ang Philippine Orthopedic Association na minsang pinamunuan ni Secretary Pujalte bilang Pangulo. Buo rin ang suporta ng Professional Regulatory Board of Nursing ng PRC sa bagong Health Secretary. Nagpaabot din ng pagbati ang Tondo Medical Center sa Maynila at nagpahayag ng paniniwalang ang pamumuno ng kanihim ay patuloy na magsisilbing inspirasyon sa kahusayan, inobasyon at malasakit sa pagsusulong ng kalusugan at kapakanan ng bawat Pilipino. Bukod sa mga naturang medical organization, malugot ding tinanggap ng Rotary Club of Manila ang pagkakatalaga sa nasabing kalihim. Ito si RH19 na Nolasco para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Tina. Maganda umaga, Pilipinas! Nagpapabati yung mga taga-Barangay Escopa dito po sa Quezon City. Happy birthday daw kay Mary Jolina Malig, kay Rapa Aiko at kay Aid Rebecca Paz. Ayan, nagdiriwang sila ng kanilang birthday. At dahil birthday nyo, mamimigay ng pera si Sherwin Alparo. Tumutok sa DZRH at manalo ng isang 1,000 pesos sa Malacash promo kasama ang Charm Popcorn Purple Eternity.
Pa ni Sherwin Alparo kasama ang Charm Popcom Purple Eternity ay nandyan po sa Barangay 76 Baclaran, Pasay City. Banlayo, ano ha? Banlayo sa studio. So, ulitin natin ha. Yung tropang pogi ni Sherwin Alparo kasama ang Charm Popcom Purple Eternity nasa Barangay 76 Baclaran, Pasay. Ready na ba kayong tandaan ang ating word of the day para manalo ka ng DZRH mini component? Eto na! Lannery Huso ng Kinapawan City, eto ng ating word of the day. Remission. Ayan, remission. Sa Tagalog daw po pagpapatawad, sa Cebuano pagpasaylo, sa Ilocano pamakawan. Pamakawan. Ayan, yung ating word of the day na sa English ay remission. Maganda umaga, Pilipinas! Ligtas na na-rescue ng isang magsasaka ang isang Philippine Eagle matapos naman ang atakihin ng mahigit 30 unggoy sa Barangay Dalwangan, Malaybalay City, Bukidnon. Ayon sa Department of Environment and Natural Resources, nakita ng magsasakang si Marben Linoy ang agila habang namimitas ito ng passion fruit. Inakala ng magsasaka ng manok ang inaatake ng mga unggoy. Kinabuhi niya mga ito sa pamamagitan ng pagtahol bago niya natuklasang Philippine Eagle pala ang inaatake ng mga unggoy. O kasi nga yung mga unggoy, di ba? Monkey eating eagle. Dinala ang agila sa ligtas na lugar at sinuri ng mga eksperto mula sa Philippine Eagle Foundation. Napagalamang isa itong babaeng agila na tinatayang nasa 5 hanggang 10 taong gulang na, may bigat din na 5.57 kilograms. Natuklasan din sa pagsusuri na may ilang lumang sugat sa ilalim ng pakpak nito. 2 pellet ng airgun ang nakabaon din sa katawan ng agila. Inihayag ng DNR na inilipat ng agila sa Philippine Eagle Foundation sa Davao City para sa karagdagang gamutan at rehabilitasyon. Paalala po ng ating mga otoridad, mahigpit na ipinagbabawal sa ilalim ng Wildlife Resources Conservation and Protection Act ang pagpatay o pagkuha ng Philippine Eagle na itinuturing nating pambansang ibon. Huwag ho ninyong sasaktan yung ibon, yung agila, no ha? Ay, na ibang ibon siguro. Mga proyektong handa ng magkaroon ng agarang implementasyon, prioridad na mapanduhan sa 2027 ayon sa Malacanang. Detalye na balita mula kay Let Narciso, RH14. Let, good morning. Tuloy-tuloy ang pagrepaso sa panukalang pambansang budget para sa 2027. Ayon kay Executive Secretary Ralph Recto, mahigpit ang bilin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na tiyaking pawang mga programa lang na pakikinabangan ng mamamayan ang paglalaanan ng pondo. Kaya naman ipinaalala ni Recto sa mga ahensya na tanging mga proyekto lamang na siguradong mabilis at walang sagabal sa implementasyon ang bibigyan ng prioridad. Ibig anyang sabihin nito na ang tugma sa programa ng pamahalaan ayon sa pambansang plano at mataas ang pampublikong benepisyo ang maisasama sa panukalang gastusin. Sa cabinet meeting noong nakaraang linggo, iprinisenta at isinumite ni DBM Secretary Kim De Leon ang nilalaman ng 2027 National Expenditure Program sa Pangulo. Kumpiyansa si Pangulong Marcos na ang NEP na binalangkas ng DBM ay masusing binusisi at pinag-aralan. Ito si Let Narciso para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Let. Pilipinas, ang oras 44 na makalipas sa alas 4 ng umaga. Pinaiimbestigahan ni Senator Ping Lacson ang mataas na singil sa kuryente at ang system loss charges na naipapasa sa mga customer. Sa resolusyong inihain ni Senator Ping, inimok nito ang mga kukulang Senate Committee na magsagawa ng investigasyon para mapalakas ang transparency, accountability at proteksyon ng mga consumer sa power industry. Lalong-lalo na yung paniningil sa atin ho ng JEA. Tsaka yung feed-in tariff, yung feed-all. Alam ba, titigil yan? Laki na ng kinita ho ng mga renewable energy companies. Ayon kay Senator Ping, ang residential electricity rate sa Pilipinas ay nananatiling kabilang sa pinakamataas na rate sa buong Southeast Asia. Kailan kaya't patuloy ring nahihirapan ang mga Pilipino.
Kami ho, mula 8,000 ha. Ang na monthly billing, biglang tumaas halos 26,000. Sabi ko, paano nangyari kaya yun? Kaugnay nito, mahalaga rin na niyang masilip kung sapat ba ang umiiral na regulasyon para maprotektahan ang mga consumer laban sa labis at hindi makatarungang taasingil ng kuryente. Binanggit din ng senador ang mga ulat hinggil sa hindi may paliwanag na increase sa bill ng Meralco. Sa mga nakalipas na buwan, yan din ang regular na meter reading na inireklamo ng mga customer. Oplan Romanov hindi banta sa pamilya ng Pangulong BBM ayon naman kay Senator Tulfo at kay Senator Ping. Detalye na balita mula kay Raymond Adpa sa RH28. Raymond, good morning. Hindi banta kay Vice President Sara Duterte ang pinalutang na Oplan Romanov, kundi ito ay banta ng mga Duterte laban kay Pangulong Bongbong Marcos at sa kanyang pamilya. Ito ang lumabas sa Day 5 ng impeachment trial kay Vice President Sara Duterte. Sa pagtatanong ni Senator Judge Raffy Tulfo sa testigong si Attorney Jeremy Lotok ng National Bureau of Investigation, kinumpirma nito na una niyang narinig ang salitang Romanov kay Davao City Mayor Baste Duterte. Ito ay sa isang maisog rally sa Davao City noong January 28, 2024. Dito niya sinabihan si Pangulong Bongbong Marcos na bago ito matulog ay isipin niya ang nangyari sa mga Romanov kay Benito Mussolini at kanyang asawa at sa nangyari sa kanilang pamilya noong 1986. Habang ang online news conference kay VP Sara Duterte na nabanggit ang Oplan Romanov ay noong November 23, 2024. Narito si Senador Raffy Tulfo. Yeah, I just want to make it clear, Mr. Presiding Officer, na yung threat na yon, yung Romanov na salita, it was used to warn as a threat to the first family. The word Romanov came from the mouth of Mayor Baste Duterte, na para bang binabantaan niya yung first family. You follow me, Mr. Witness? Yes, sir. Tama po yun. Thank Tama you. po yun. Sinigundahan ito ni Senator Panfilo Ping Lacson ang sabihin na paligtad pa lang nais palabasin na ang Oplan Romanov ay banta kay VP Sara Duterte. Aminado si Lacson na ito rin ang kanyang paniniwala hanggang sa banggitin ni Senator Raffy na naunang inihayag ito ni Mayor Baste Duterte sa isang rally sa Davao City. Nagtataka lang si Lacson na hindi ito pinursigi na inimbestigahan ng National Bureau of Investigation bilang bahagi ng kanilang open source investigation. Narito naman si Senador Ping Lacson. Pareho tayo na impression na until today, ang alam natin sa Romanov, threat against BP Sara. Yeah. Yun ang impression ko since last week. Yun po yung impression namin nung hindi pa namin nakikita sa open source. That's exactly my question, Attorney Lotok. So ngayon nyo rin lang na-realize na yung palang Oplan Romanov, threat pala sa first family. First family. Opo, Your Honor. Ito si RH28 Raymond Adpas para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Raymond. Diretso naman ni Senator John Alan Peter Cayetano ang testimonya ng National Bureau of Investigation. Kaugnay ng manoy grave threats na iniuugnay kay Vice President Sara Duterte sa nagpapatuloy na impeachment trial. Sa pagdinig, tinanong ni Cayetano si NBI BARM Regional Director Jeremy Lotok kung bakit umano dapat na makaramdam ng banta ang Pangulo at iba pang mga sinasabing target. Ito ay kung nakabatay lamang pala ang pahayag ni VP Inday Sara sa kondisyon na mangyayari lamang ito kapag siya ay napatay. Ibinaliwanag naman ni Lotok na itinuturing ng NBI ang pahayag bilang isang event-based threat na maaaring magdulot ng panganib sa pambansang seguridad sakaling mamatay ang Vice Presidente sa anumang dahilan. Ito'y dahil maaari umanong may maniwalang may pananagutan ang mga tinutukoy ni VP Inday na mga opisyal. Napuyat ba kayo sa pagdinig kahapon ng impeachment court? Hindi kayo katulad ng kasama ni Sherwin. Maagang gumising. Kaya may premyo na. Tumutok sa DZRH at manalo ng isang 1,000 pesos sa Malacash promo kasama ang Charm Babcon Purple Eternity. Sherwin. Yes, Kuya Angel. Comrade. Magandang umaga and happy 87th ano ba? Nabuo ko? Happy 87th anniversary
DZRH. Yan, happy Ayan. anniversary sa iyo, Kuya Angel. Hindi halatang 87 years old ka na, Sherwin, ha? At tignan mo naman, walang pakapile-pilekis pa yan sa mukha, oh. Hindi, Sino ikaw. magsasabing 87 na yan? Hindi, ikaw. Ako ba? Oo. Ano ba? Kala ko si nanay, tignan mo naman, ang ganda mag-smile, oh. 1987. Magandang umaga. Magandang umaga po. Ayan. Happy anniversary. Ayan. Nakikinig ako parati po sa DCRH. Anong Happy anniversary sa inyong dalawa ni Kuya Angel. Angel. Lola, ilang taon na ho kayo? 85. Uy, malapit na. 75. 75 lang pala. Hindi ang 85. 75 po. 75. Pangalan niyo po? Norma Rivera. Norma Rivera, si Nanay Norma. Oo. Taga saan kayo, Nanay? Nueva Ecija. Ang mga Nueva anak ko Ecija. nandoon. Batiin niyo yung mga anak niyo doon. Kamusta kayo mga anak dyan? Mary Ann at saka si Rowena. Saan Happy anniversary ng DCRH. Oo. Saan? Kung nakikita mo, yan. Ayan. Si nanay nyo. Ayan. In-interview ng DCRH. Ayan pala Kuya Angel, kasi mag-isa lang na nagtitinda dito sa sidewalk sa Baklaran tong si nanay. Oo po. Pinapupunta ko kayo dito. Oo. Nay, saan kayo? Pumunta nung nakaraan linggo. Oo. Saan kayo sa Nueva Ecija, Nay? Sa Dinggalan po. Taga Dinggalan kayo. Oo. Malayo yan sa amin sa San Jose. Taga San Jose City. Oo, malayo po. Dinggalan. Doon kayo sa may taas ng bundok Dinggalan, banda. Oo. Ba't naman kayo nag-iisa dito sa Maynila? Ay, okay lang. Oo. Kapag titinda tiyaga. Pero Kuya Angel, hindi siya nag-iisa dahil palagi niyang kasama ang kanyang radyo. Ayan, no, tignan mo naman, no? Maliit na radyo. Oo, Maliit na radyo. Yan, bit-bit ba yan ni MacArthur nung dumating siya sa Pilipinas? Ano ka ba? Tropa siya ni MacArthur. Nung dumating si MacArthur sa Pilipinas. Ayan. Maniwala. Sherwin. Oo. Ex siya ni Ex ni MacArthur. Sabi ko na nga ba, kayo pala ang ex ni MacArthur nung araw. Ay, baka magreklamo. Baka magreklamo yung sa embassy. Tingin na, bigyan mo na yung premyo. Nanay, dahil sino paborito mong announcer sa DZRH tuwing umaga? Si Angelo Palmores. Angelo Palmores! Ito meron kang 1,000 pieces. Thank you po, DZRH. Walang anuman. Oo, nanay, hindi lang yan dahil meron ka rin tatanggapin na bangong charm, bango ng 1,000 bulaklak, Charm Popcorn Purple Eternity. Hatid sa atin ang Charm Popcorn. At syempre, meron ka rin grocery mula yan sa ACS at sa DZRH. At hindi lang yan, meron kang pinakabagong disenyo ng 87th anniversary ng DZRH t-shirt dahil 87 tayo. Yan ha. Congratulations, nanay. Thank you po, DZRH. Oo, at hindi lang nga kailangan makuha mo yung ating word of the day para makuha mo rin yung ating medium component. Ano po yung ating word of the day? Component? Remission. Remission. Ayun, kita mo sabi ko. Kaya nakalimutan na. Dahil dyan meron kang medium component atid ng Astron, alagang maasahan. At ako, maraming salamat po. May radyo na ako. May radyo ka na araw. Ay, bago. Oo, bago. Wala nang battery yan ay. Thank you po, DZRH. Ayan. Oo, nako, maraming salamat po sa inyo, nanay, sa palaging pagtutok sa DZRH. At hindi lang yan, Kuya Angel, dahil meron din tayong jeepney driver na nahuli na mahilig manood sa DZRH TV. Magandang umaga po, tatay. Magandang umaga din po. Ang pangalan niyo po ay? Si Nestor po, Dayola. Si Tatay Nestor Dayola na taga saan? Taga Dasmariñas po. Saan kayo nanonood palagi? Sa TV? Sa DZRH po. Kay Angelo Palmoles. Anong oras kayo nagsisimulang tumutok pag luluwas kayo rito para sa biyahe? Alas 5 ng madaling araw po. Alas 5 ng madaling araw. Tay, agahan mo alas 4. Agahan niya, agahan mo alas 4 para mas marami pang balita. Alas 4 kasi siya. Si Kuya Angel, ang simula ng programa niya, tulog ka pa nun. Tulog pa po eh. Tulog pa raw siya. Pero pagising, binubuksan ka agad DZRH TV at pinapanood
si Kuya Angel Palmones. Sino pa mga paborito mong announcer sa DZRH? Si Jerry Baha po at saka si Angelo, si Anthony Taberna po. Tsaka si Mayor Deo. Tsaka May Binauhan po. Si May Ayan, Binauhan. talagang crush na crush siya si Ate May Binauhan. Dahil dyan, eto paborito mo DZRH, meron kang 1,000 pieces. Maraming salamat po, Idol. Ayan, walang ano man. Anong probinsya nyo talaga, Tay? Bisaya po. Asa lagi? Asa Maasin, lapit? Southern Leyte. Sus ko. Maupay nga aga. Oh. Ano ba? Waray ba doon? Hindi po, Cebuano po. Cebuano na, Cebuano. Streeta namin. Kanya, kisa ko ba ng Manila? Dire naman ko sa 1980 pa po ako dire. Tapos nakaasawa na ako dire. Pila ka buok? Usara po. Dili ang bata ba? Ang bata. Ang bata, nasipit lang ko pangutahan na. Sila. Ha? Pila ka buok? 5 po kabuok sila. 5. Oh, nanay apo? Opo. Nanay apo? Naana po. Okay. Mayroon na po. 3 po apo ko. 3. Sige. Oo. Ano pa bang premium mo dyan, Sir Win? At tatay, ano nga ulit pangalan mo? Nestor Dayola. Si Tatay Nestor, meron ka rin tatanggapin na bangong kabloom, hatid sa atin ang Charm Popcorn Purple Eternity, bango ng 1,000 bulaklak nandyan sa inyong mga laban kapag inanlawan gamit ang Charm Popcorn Purple Eternity. At syempre meron ka rin grocery mula sa ACS at sa DZRH. At dahil birthday ng DZRH, 87 tayo. Eto na, meron ka rin DZRH 87 tayo t-shirt. Ano yun? Maraming salamat po. Way isa pa yan tayo. Sige, amping ha, amping ka nun ay. Thank you. Ayan. Amping po. Ayan. Amping, kaya naman amping sa lahat ng mga nais manalo ng 1,000 pieces na tumutok sa DZRH. Baka kayo na ang susunod dating winner sa DZRH Malacash promo kasama ang Charm Popcorn Purple Eternity. RH number 6. Yes, Kuya Angel. Wala na ba yung kalokohan mo kahapon? Yung picture dito. Tapos na. Buti naman. Tapos na ako, magpapasalamat nga pala ako, Kuya Angel, dun sa napakaraming dumating na mga kababayan natin dyan sa harap ng CCP complex para doon sa ating despedida na sa isip ko. Bisperas. Na ating anniversary. Bisperas sa pagsalubong sa anibersaryo ng DZRH. Maraming salamat sa mga nagpadikit ng DZRH t-shirt, DZRH sticker. Dahil umabot tayo ng 1,000 na mga motorista na nadikitan ng mga sticker natin kahapon dyan sa kahabaan ng Soto Street sa CCP complex sa Pasay City. At ibalik mo daw yung kissing booth. Ibalik mo daw yung kiss booth. Kissing booth? Oh. Ikaw yung hahalik. Magdadala daw sila ng box ng unique. Pwede. Tapos ikaw ang andoon sa kissing booth, Kuya Angel. Sino? Si Mayor Deo. Ate Malu. Si Malu, yan. Si Ate Malu, ang sarap pumalik niyaan. Oo, parang may paggalang, mga ganun, parang halik ng nanay. Kaya naman, sa mga nais manalo ng 1,000 pieces, lagad tumutok sa DZRH. Baka na sa sunod dating winner sa DZRH Malacash promo kasama ang Charm Popcorn Purple Eternity. RH number 6, Sherwin Bata Alfaro, DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino, 87 tayo! Tumutok sa DZRH at manalo ng isang 1,000 pesos sa Malacash promo kasama ang Charm Popcorn Purple Eternity. Viewing din at happy listening kay Willie Vidal, kay Kuya Jonathan Lim, kay Danny Pangilinan at kay Henry Tan. Kay Don Henry Tan. Yan po ang tropang kalayaan. At magandang umaga din kay District Engineer Michael Rosaria. Kumusta na daw po kayo? Marami lang nagtataka. Bagsik nyo daw talaga. Astig daw kayo, ha? Kahit nabanggit kayo ng mga diskaya doon sa hearing ng Senado tungkol ho sa mga flood control scandal, nananatili pa rin ho siyang matatag, matibay dahil sa kanyang sinasandalan. Maganda umaga, Pilipinas! Secretary Vince, siyang magpapahamak sa iyo.
Isang minuto na lamang bago po mag-alas 5 na umaga, oras na para tayo po naman ay mag-ultamayo. Ano nga bang ultamayo? Ito po'y postbiotic with Lactococcus lactis rain plasma. Ito po'y dumaan sa mahabang clinical trial, hindi po mga testimonial, hindi kwentong kutsero, kundi human clinical trial. Diyan po sa Japan. Ang bawat kapsula po ng Ultamayo ay nagtataglay ng 50 billion cells ng Lactococcus lactis rain plasma. Kaya napaka-potent po nito na pagpasok po sa ating katawan, sa ating sistema, ina-activate po nito yung PDC. Yan po yung naman tinatawag na commander ng ating immune system, yung plasmacytoid dendritic cell. Responsable po yan sa pagtataboy ng mga toksin sa ating katawan habang tayo po ay natutulog. Siyempre, ang Ultamayo nakatutulong para ma-achieve natin magandang tulog. Pag maging magandang tulog, may magandang gising. May panlaban tayo sa puyat, pagod at stress. Ilan lamang yan sa mga benepisyo po ng Ultamayo. Kung may mga concerns pa ho tayo, may mga katanungan, may gusto tayong malaman, mag-text lamang po sa 0931-033-2871. Ulitin natin, 0931-033-2871. Ang Ultamayo po ay rehistrado sa Food and Drug Administration, halal certified. Available po ito sa Mercury Drug, Amesco Drug, at ang magandang balita, kapag bumili ka ng isang box ng Ultamayo Postbiotic, yung 30 capsules sa alinwang Mercury Drug Store sa buong bansa, makakakuha ka ng free 100 pesos Mercury Drug Gift Certificate. Promo runs until July 31, 2026 only. Per DOH FDA CFR Permit Number 0981 Series of 2025. Mahalagang paalala, ang Ultamayo po ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Bagong balita, bagong impormasyon, kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! Isang minuto na makalipas ang alas 5 na umaga. Naimbag na bigat sa mga suki natin dyan po sa Lasam, Cagayan. And the Golden Dove for Best Science and Technology Journalist goes to Angelo Palmones, DCRH. Ito na ang 28th KBP Golden Dove Awardee, Best Science and Technology Journalist, si Angelo Palmones sa Magandang Umaga, Pilipinas! DZRH, Magandang Umaga, Pilipinas! Sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Online. Kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang Umaga, Pilipinas! 3 minuto na makalipas ang alas 5 ng umaga ngayon pong Miyerkules, July 15, 2026. Kuya Kenneth Xiao, dyan po sa Siargao, good morning. Daming ano ngayon dyan, ha? Iba na nga tawag nila, no? United Siargao of America. Dami ng mga apam. At magandang umaga din sa mga suki ho natin dyan po sa Tagum City. Kasama na natin si Alzar Aurelio mula sa Pag-asa. Alzar, Kuya Alzar, good morning. Good morning po sa ating lahat. Wala na po tayong binabantayan na low pressure area of Baguio sa ating loob ng Philippine Area of Responsibility. May epekto pa rin ng habagat pero mahinaan lamang ito. Kaya sa buong bansa ay asahan ng maganda at maliwalas ang panahon. Maaraw, ngayong araw, pero may chance pa rin mga localized thunderstorm. Itong araw at maganda maliwalas sa panahon ay magtatagal hanggang bukas. At pagdating ng Biyernes o Sabado, muli pong paglakas ng habagat, maapektuhan itong mostly northern and central Luzon na kung saan ay magdadala ulit ng mga kalat-kalat na pag-ulan at thunderstorm, lalo-lalo na sa kalurang bahagi nito. Ngayon at bukas, wala pa tayo nakikitang mabubuong LPA o bagyo sa loob at sa labas ng FAR. Yan po ang ating update mula sa Pag-asa. Ako po sa Alzar de Aurelio. Maraming salamat na Alzar. Wala po sa Pag-asa. Nabisto ang isang supplier ng mga bigas na ipinamamahagi sa mga residente ng Mandaluyong City matapos na mag-deliver umano ng mga sako ng bigas na kulang sa timbang. Loko ano ha? Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, na blacklist na ang pamahalang lokal ang naturang supplier matapos madiskubre na yung 50 sako ng bigas na naglalaman lamang ng merong 50 saksa na dapat po tig 10 kilos ang laman
8 kilos lang. Tibay. Bagamat hindi tinukoy ang nasabing supplier, iginiit ni Jose Castro, hindi ko konsentihin ang Pangulong Bongbong Marcos sa ganitong irregularidad, lalo't karapatan ng mga benepisyaryo na makatanggap ng buo na tulong mula po sa gobyerno. Sinabi po ni Castro, ang mga benepisyaryong nakatanggap ng kulang sa timbang na bigas ay bibigyan ng karagdagang 10 kilo sa ilalim ng Local Government Support Fund. Kala niya siguro hindi mabibisto dahil maramihan, ano ha? Kaya doon sa mga nakatanggap, tingnan ho ninyo. Baka mamaya, naburiki din ho yung mga ibinibigay na bigas sa ho ninyo, ha? Ay, teka muna, babati daw si Comelec Chairman George Garcia. Chairman, good morning! Magandang umaga po Sir Angel. Nako, magandang umaga po sa mga kababayan natin. Tama po kayo, babatiin ko lang po ang DCRH 87th anniversary. Alam niyo po ba na ang Comelec ay 86 na kami sa taon na to? Wow! Lamang pala kayo sa amin. Mas matanda pa lang din si RH, ano ha? Commission election. Oo, sa bagay, kinover pa yata ng DCI. Wala pa ako dito noon, pero kinover nila yung pagdating ni ni General MacArthur kasama si General Romulo. Kaya nga po, talaga naman pong Si Deo yata ang angkor. Kayo talaga ay parte ng kasaysayan ng bansa. Oo. Si Angel. Si Deo daw yata ang angkor nung dumarating sina Paligay ko rin po. Paligay ko rin naman po. Sabutan nyo, Chairman. Baka natutulog pa sa radio. Bigla na lang nakaalimpunasan yun. Basta po ako'y kasama nyo sa kaligayahan at kasama nyo po tayo sa pagdi-deliver talaga ng katotohanan sa ating mga kababayan. Kaya congratulations po sa DCRH. Ay, congratulations din sa inyo dahil ang daming pagbabago dyan sa farm election. Teka muna, saan kayo pupunta? Pupunta na kayo Mindanao? Papunta po kami ngayon sa Dumaguete, sa mga kababayan natin dahil nga sa meron din, kami po malawakan din ginagawa nating voters education para sa ating barangay and SK elections naman. Pero pagdating naman po ng katapusan ng Hulyo, pupunta tayo sa Marawi City dahil sa Angel. Meron tayong stakeholders meeting dahil paghahanda para sa September 14, Bangsamoro parliamentary elections. Wow. Daming election ngayon. Pero at least... Sir Angel, remind ko lang po ang mga kababayan natin. Ngayong araw na ito ang pagsisimula ng filing ng Certificates of Candidacy dyan po sa Dasmariñas City para sa special election. Sa district po ng Dasmariñas. Oo, dahil natanggal si Miao. Oh, pero pwede pa rin po 15 to 17 po ito yung filing ng kanilang candidacy. Pero pwede pa rin kumandidato, pwede pa rin mag-file ng kanyang certificate of candidacy si Kiko, si Congressman Barsaga. Yes po, sapagkat yung pagkakatanggal po niya kasi administrative po ang nature niyan, hindi po siya perpetual disqualification to hold public office. Kaya yan po yung babantayan natin kung talaga po bang siya ay magpa-file ng kanyang kandidatura sapagkat may balita tayo, mukha po yung mayor, yung kanyang butihing ina, ay magpa-file ng kandidatura kung hindi ngayong araw na ito, baka hanggang huling araw ng hanggang 17 ng filing ng candidacy. Oo. So 15 hanggang 17, hanggang Friday. Yes po, at sa Angel, samantalahin ko na po ang pagkakataon, mabilis na mabilis. Meron po tayong plebisito dyan po sa Baclaran, sa may bandang area sa may bandang Parañaque area, sa Angel, sapagkat meron po kasi na yung plebisito, hahatiin po kasi yung area ng Asiana. Itatanong kung yan ba ay dapat sa isang barangay lamang o sa 5 barangays na nakakasakop nito. Asiana yung reclaim? Yung Opo, yung malapit po dyan sa DCRH na andyan po yan. Tayo po magkakaroon ng plebisito ngayon darating na July 25. July 25 na po. Teka muna, may mga nakatira ba dyan? May mga butante ba dyan, Chairman? Hindi ba? Maaari pong wala sa agent. Kaya po yung nagkiklaim ng mga 5 barangay, sabi po ng 5 barangays, dapat po kanila daw po kung ano yung katapat nila. Sabi naman po ng isang barangay na kung saan sa kasalukuyan ng may jurisdiction sa buong Asiana, dapat kanya lang daw. So yun po ang pagdidesisyonan kung talaga bang dapat ma-retain yung sa isang barangay lang o dapat talaga hati-hati yung 5 barangays. Medyo alam niyo po ang pinag-uusapan dito, malaking income. Oo, laki ng income dyan ha. Opo, nandiyan po yung mga pinakamalalaking hotel natin. Oo. At yung siyempre, at the same time, mga malalaking establishment din. Oo. Kaya nga nagtataka ako. So ang magpe-plebisito itong mga barangay na nagki-claim. Ano mga barangay yan, Chairman? Baclaran? Basta po 5 barangay yan, Sir Angel, at Tambo,
na andyan yung mga sunod-sunod. Basta po yung eksaktong katapat yung mismong mga area na yun sa Asiana. Problema. So, yes or no lang po ang katanungan dyan, kung gusto ba nila yung paghati-hati na yan at yung kung i-affirm ba nila yung tinatawag na kung sino yung katapat na barangay nung mismong parte ng Asiana ay sa kanya yung jurisdiction na yon. Yun palang problema pagka-reclaim yung area, no ha? Di ba? Kalimitan pati Sir Angel, yung mga boundary disputes yan, kalimitan sinesettle yan sa pamamagitan ng isang ordinansa at ang ordinansa ay kakailanganin na ipaplebisito. Kailan yan, Chairman? July 25 po, Sir Angel, mas maaga po ito kaysa doon sa ating naman pong special elections sa Dasmariñas. So, na mangyayari sa August 29 naman po. Oo. Ay, tawagan namin kay Uli next week to remind them na may mga ganitong klaseng activities na gagawin. Pero ang filing ng Certificate of Candidacy sa special election dyan po sa Dasmariñas City ay ngayong araw na ito hanggang Biyernes. Yan, ha? 17 po, Sir Angel. Ako, abangan po natin. Sino ba talaga ang mga magpa-file ng kanilang kandidatura para sa nag-iisang distrito dyan sa Dasmariñas City. Ingat po, Chairman. Akala ko pupunta kayo dito mamaya dahil may pasumba kami. May pasumba. 87th anniversary po talaga, lalong-lalo na doon sa mga nagsimula. Sa simula pa, yung pagdating ni MacArthur, maganda umaga. Chairman, maraming salamat. Ingat po kayo. Thank you. Salamat po. Aba, ayan. Si Chairman George Garcia ng COMELEC. Magandang umaga, Pilipinas! So, para ho doon sa mga gustong, pero may lalaban kaya doon sa nanay ni Kong Kiko? Hindi, ang tanong, sino kung mananalo siya, ang upo yung vice mayor. Mag-anak din ba nila? Hindi ko alam eh. Tutol naman ang telco to tech giant na Globe Telecom Incorporated sa panukalang ipagbawal ang paggamit ng social media sa mga edad 18 years old pababa. Ayon sa Globe, suportado nilang mungkahi ni Pasig Congressman Roman Romulo, higpitan na lamang ang mga regulasyon ng paggamit ng social media sa halip na tuluyan itong ipagbawal. Sinabi ng Globe General Counsel na si Froilan Castelo, ang pagtiyak na ligtas online ng mga kabataan ay shared responsibility ng mga pamilya, paaralan at online platforms. Naniniwala si Castelo, ginagampanan ng mga social media platform ang kanilang tungkulin sa naturang usapin sa pamamagitan ng age authentication, content na moderation at reporting mechanism. Muli rin itong binigyan diin ang nauna ng babala ng American Chamber of Commerce of the Philippines na ang pagpapatupad ng social media ban ay maaaring mag-udyok lamang sa mga kabataan na mag-explore ng mga espasyo o website na hindi naaayon sa kanilang edad. Bagay, may katuwiran, ha? Kasi nga, dito ho sa atin, kung ano yung bawal, mas yun ang pinagtutuunan. Di ba? Pinagbawal nila ang dati, bawal naman talaga yung pogo, nilegalize. Konti ang nag-legalize, ginawang illegal uli. Ngayon, buhay na naman ho yung illegal na pogo. Hirap na naman ho maghambol ang gobyerno. Target naman ng Department of Education na magtayo ng karagdagan pang mga sports academies para mahikayat naman ang mga kabataan na pasukin ang larangan ng sports sa halip na malulong sa computer games. Ito ay kasunod ng napaulat ng mga insidente ng karahasan na kinasasangkutan ng mga estudyante sa loob at labas ng mga paaralan. Ayon kay Education Secretary Sani Angara, mas makabubuti para sa mga kabataang Pilipino na gugulin ang kanilang oras sa enerhiya sa mga physical activity gaya ng sports kaysa sa online games. Ginawa ng kalihim ang pahayag matapos ang ginawa nilang pag-inspeksyon ng Pangulong Bongbong Marcos sa mga pasilidad ng National Academy of Sports sa New Clark City. Kasabay nito, hinimok naman ng DepEd Secretary ang mga student-athlete na magtungo, bisitahin ang mga pasilidad sa naturang Sports Academy para mas mahubog ang kanilang kakayahan. Magandang umaga, Pilipinas! Pilipinas, ang oras 14 na makalipas sa alas 5 na umaga. Kasama si Kuyang Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! Pilipinas, ang oras sa 18 minuto na makalipas ang alas 5 na umaga. Ay sa lahat ng mga bumabati online, maraming salamat sa mga suki natin sa iba't ibang panig po ng mundo. Thank you. 87th anniversary ho ngayon ng DCRH. Ayan, ha?
Bumabati din daw sina retired General James Brillantes, Romeo Bear at mga San Miguel Security Group. At doon ho sa mga pabalik ng Pilipinas, kung magpapasalubong ho kayo ng tsokolate, wag na sanang imported. Meron po tayong tangerine chocolate. Yan po ay brand ng mga magniniyog. Yan po ng mga magsasaka at mga magniniyog dyan po sa lalawigan ng Quezon. Sa tulong po ni Dr. Helen Tan, yung po mga planting material ng kakao galing Davao, hinakot po yan para maitanim dyan po sa lalawigan ng Quezon. Kaya ngayon ay nagpuproduce na ho sila ng dekalidad na kakao beans, pinoprocess para maging tangerine chocolate. Ito po ay available sa 0919-095-5935. Ang tangerine chocolate ay may mahigit 10 variants na mga raw material galing din po sa ani ng ating mga magsasaka. Tangerine chocolate 100% gawang lokal but taste and looks global. Tinulungan po ito ng DTI at ng DOST. Tangerine chocolate 100% gawang atin. Kaya pakiusap po ni Dr. Helen Tan, sana naman daw po ay ating tangkilikin. Sabi niya nga, sino bang magmamalasakit sa Pilipino kundi ang kapwa Pilipino? Kaya sa bawat tangkilik natin ng tangerine chocolate, pinalalakas natin ang loob ng ating mga magsasaka, pinalalakas natin ang ating lokal na ekonomiya. Tangerine chocolate 100% gawang lokal. It tastes and looks global. Tinulungan ito ng DTI at ng DOST. Mamigay pa tayo ng pera! Tumutok sa DZRH at manalo ng isang 1,000 pesos sa Malacash promo kasama ang Charm Popcorn Purple Eternity. Dahil 87th anniversary na ng DZRH, talaga ng mga napakarami nating pinamumudmod ngayong umaga at isa na namang maswerte na tagapakinig ng DZRH ang nakilala natin. Pangalan mo, kuya? Ako po si Noel Santizon. Kuya Noel na security guard dito sa Rojas Seafront Garden sa may barangay 76 sa Baclaran, Pasay. Yes po. At kayo palagi nakikinig sa iyong cellphone? Opo, abang naka-duty po kami, ayun po yung pinakikinggan namin, DCWH po. DCRH po. Nagulat ako parang ano yun? DPWH? DCRH. Hindi na, ninervyos lang si Kuya. Alam mo yan? 87 taon na ang DCRH ha. Hindi pa nagpapalit ng pangalan. DCRH. Kinakabahan po kasi. Kinakabahan? Diyos ko, nakaulit pero pa alam mo, ka, kinakabahan ka. Basta ako kakabahan. Alam mo, marami tayong mga security guard na may mga suki talaga tayong mga security guard, mga barangay tanod, yung mga bipat sa mga probinsya. Kamusta? Maganda umaga sa mga bipat at saka sa mga kapgo. Reklamo ng mga kapgo. Oo, madalas daw hindi na bibigyan ng pansin yung benepisyo ng mga kapgo. Ayan ha. Mabuti na lang. Ilan taon na ang validity ng lisensya ng security guard? 5 years. 5 years na po. 5 years na. Ayan, ha? Ayan. Kilala ko rin. Batiin ko muna si General Emil Sarmiento. Isa yan sa may mga kinalaman dyan. Kaya, kaya napahaba ang term ng lisensya ng mga security guard. Ayan, ha? Si General Emil Sarmiento, si General Nick Bartolome. Yan, ha? Sila yung panahon ng panunungkulan nila sa PNP. May kinalaman dyan. Sige. Mabigyan na tayo ng pera. Oo, dahil kuya, sino pa rito bang announcer sa DZRH tuming umaga? Si Sir Angelo Palmones po. Angelo Palmones, at meron kang 1,000 pieces. Thank you po. At syempre meron ka ring bangong ka-bloom, bango ng 1,000 bulaklak, nandiyan sa Charm Popcorn Purple Eternity. Kapag inalawan ng inyong mga damit, gamit ang Charm Popcorn Purple Eternity. At syempre, meron ka ring grocery mula sa ACS at sa DZRH. At dahil 87 na tayo, ito ang pinakabago disenyo na DZRH 87th Anniversary T-shirt. Congratulations! Salamat din po. Thank you po. God bless po sa inyo lahat. Wala ka bang babatiin mga kasama mo, kabaro mo dyan sa loob? Binabati ko po yung mga kapwa ko 5'9 dyan. Mga 5'9"? Mga 5'9", makinig po kayo ng DCRH po. Ano yung 5'9"? Maraming salamat. 5'9" code yon. Ayun po yung code ng mga gwardiya. Mga security. Parang ano yan, one-time password ba yan? OTPS. Yung mga code ng mga security sa buong Pilipinas, 5'9". Maraming salamat sa inyo sa patuloy na pagtutok sa DZRH, and thank you for making us number one ngayong 87 years na po
tayo. Dahil ang Sir H, laging nakasubaybay at nakabantay sa mga kaganapan sa ating bayan at patuloy namin gagampanan yung paghahatid ng balita sa inyong aming mga masugid na tagapakinig at tagapanood. Dahil ang Sir H Malakas po may hatid sa atin ng Charm Popcorn, Purple Eternity RH number 6, Sherwin Bata Alfaro DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming Tumutok sa D lang. Tutok na sa DZRH Radio, DZRH Facebook, DZRH YouTube, at DZRH TV. Baka ikaw na ang susunod na winner sa DZRH Malakas Promo. Hi, Ma'am Jenny Mendoza. Si Mayor Jenny Mendoza dyan po sa Talisay. Maraming salamat po, Ma'am. At kay Congressman Nador at ka-Girly Plato, thank you po sa inyong pagbati, ha? Justice Max De Leon, thank you. At kay Justice Maidas Marquez, si Justice Sinergito ng Sandigan Bayan. Ha? Maraming salamat po sa inyo. Ambassador Harem Ping, thank you. At saka sa lahat ng mga nakatutok sa atin sa iba't ibang panig ng kapuluan. PGM Week Biloso, maraming salamat. Kanina binabanggit ko na nung dumating si MacArthur, ikinover ho ng DCRH yan. KCRH pa natin, di ba? Pati yung pagbagsak ng di ba? Pagbagsak ng The Fall of Bataan. Nung in-announce yun, di ba? Nagko-cover ang DCRH noon. Naka-anchor yata noon si Manong Joe at saka si Deo. Sa Baguio ang nagko-cover doon dahil may mga pababang mga hapon, si Romy Gonzales. Ayan. Kumusta ka nalakay? Anong biyahe? Hello, nakay. Kumusta biyahe? Kailan ka pa umalis? Mabilis. Mabilis. Anong oras ka umalis? 12:30. 4:30 na doon na ako sa Pasay Terminal. Saan kayo dumaan? Kinon? Hindi. Marcos Highway. So saan ka na natulog? Sa bus ka na natulog? Sa bus. Kaya lang, siyempre, iba pa rin yung tulog sa kama. Ano yan? Nagre-reklamo ka ba? Hindi naman. Masaya akong dumating. Happy 87th anniversary pala sa DCRH. Diba? Ilan taon ka nung nag-cover ka nung dumating si MacArthur? Parang hindi ko natatandaan. Mga idol ko ito eh. Nung nasa elementary ako, talagang sabi ko, pagdating ng panahon, makikilala ko rin yung Romy Gonzales na sa Baguio. Nagpaparating din pala ng Jonathan Llanes. Si Jonathan naman, idol din natin yan. Nagko-cover na rin sa Baguio nung mga panahon yan. Jonathan. Kaibigan dyan yan, Ka-Ador Plato. Good morning, Sir Ka-Ador Plato tsaka si Ma'am Girly. Ayan. Nung nandun pa si Director Plato. Salvador Plato sa Cordillera. Tayo laging kasama yung pag-iikot sa Cordillera. Si Ka-Ador. Baka magkita kayo mamaya. Sige, sandali Dahil si Joy John Acol merong magandang balita sa atin. Good morning, Joy John. Magandang umaga, Kuya Angel, at sa bisita mo at 87 years old ka na pala. Hindi si RH. Hindi si RH. Oo. Hindi si RH ang 87. Anyway. Ikaw naman, anyway. Matanda ka lang na 1 taon sa akin eh. Patay tayo dyan. Mga galit si Uncle Trump. Anyway, nagdasal muli ng US military sa ika-4 na pagkakataon ng sunod-sunod na gabi, Kuya Angel, mga kababayan, ang US CENTCOM. At ito ay sa target po dyan sa Iran. Kinumpirma ito ng US Central Command na ang layunin ay tuluyang lumpuhin at ang kakayahan po ng Iran na umatake sa mga komersyal na barko sa Strait of Hormuz. Kumpara sa malawakang pamumuba nitong nakalipas naman na linggo, Kuya Angel, dusi-dusi target ang pinasabog. Ang pag-atake ngayong araw na ito ay mas nakapokus lamang sa iilang lugar upang puksain ang mga emerging threats o mga panibagong banta na nakikita ng US military sa nasabing rehiyon. Samantala, nagbago ang isip ni US President Donald Trump at ibinasura ang kanyang naunang plano na maningil ng 20% cargo fee sa lahat po ng mga barkong dadaan sa Strait of Hormuz. Pinalitan niya ito, Kuya Angel, ng kasunduan para sa bilyong-bilyong dolyar na trade and investment deals mula sa mga bansa sa gitnang silangan. At sabi pa nga dito, ayon mismo sa Pangulo, nakatanggap siya ng mga tawag mula sa iba't ibang leader ng iba't ibang bansa, kabilang ang mga hari at emir dyan sa gitnang silangan. At matapos umalma ang shipping industry at mga kaalyado sa Europa sa 20% cargo fee, nag-alok ang mga leader ng Gulf states na magpapasok
na lamang sila ng bilyong-bilyong dolyares na investment dito sa amin sa Amerika kapalit ng proteksyon sa Strait of Hormuz, Kuya Angel. So hindi natuloy. Kasi dapat ngayong araw na ito yung implementasyon ng 20% na tariff, di ba? Na ano pala, Correct. Tama ka yan. toll Yun fee. yung report ko sa iyo kahapon. Oh, Pero so ngayon hindi po natuloy. ay binasura niya ito. Magkano na ngayon ang Brent crude? Ito ang mabigat ngayon. Dahil ang Brent crude oil ngayon ay pumalo na sa 84.98 kada barilis, samantala ang WTI o West Texas Intermediate ay pumalo na sa 79.79 kada barilis ang presyo. Mas mababa kasi 89 na kahapon eh. Hindi pa tapos ang araw namin ngayon, Kuya Angel. Alas 5 pa lang ngayon. Kaya aabangan natin yan mamaya-maya sa ulit sa pagre-report ko. Ayan. Sige, abangan namin yung mga developments na yan. But ang maganda, binawi na. Di ba? Hindi na tuloy yung 20% na toll fee pagkadadaan ka ng pagkadadaan ka ng Strait of Hormuz. Di ba? Correct. Wala na ngayon. Wala nang 20%. Wala nang 20%. Sige. Thank you, Joy John. Maraming salamat, ha. At saka, sa iyo, Kuya Angel, at magandang umaga. At saka parating mo kay Ninong Donald, yung 87th anniversary kamo ng DCRH, kaya kung ano man yung ipapadala niya, wag niya na idaan sa embassy. Idiretso na dito. Correct. Ako mismo magdadala para makauwi ako. Sige, maraming salamat. Diba? Thank you. Maraming salamat, Kuya Angel. Magandang umaga. Ingat dyan. Maraming salamat si Joy John ako live mula po sa Washington. Live mula sa Harvard, nanonood daw sila dyan po sa Harvard University, USA, sabi ni Mario Biranya Jr. Alam mo ba, teka muna, bigla nawala tumaas. Hindi ko pa tapos basahin eh. Good morning sa mga taga-Taiwan. Wala. Basta yung mga nandyan sa Harvard University. Alam ba ninyong ang dami ngayong mga justices ngayon ang nandyan sa Harvard, sa Boston, Massachusetts, yung pala, yung Harvard, katabi lang ng katabi lang ng MIT, ng Massachusetts Institute of the Technology. Doon ka graduate, di ba? Oo. Yung mga magagaling na mga scientists natin doon nag-aaral sa MIT. Yan, ha? So sa mga taga-Harvard na USA, hindi Harvard dyan, Davao. Good morning po sa inyo, ha? Thank you sa inyong pagtutok dito po sa DCRH. Magandang umaga, Pilipinas! Batiin din na natin si Jonathan Llanes. Kuya Jonathan, bango na, mag-jogging ka na. Malamig ngayon doon? Malamig na? Hindi. Medyo malamig kasi maulan. Pero pag tanghali naman, mainit na uli. Mainit na uli. Sige. Sige, relax ka lang dyan, ha. Magkape ka muna. May mga mamahalin tayong kape. Pwede mong wow, ito pa. May dumayo galing sa Cavite. Galing ka Cavite? Si Donoche Kakas. Kumusta ka na Donoche? Ay, ano balita doon sa nirereklamo sa Dasmariñas? Doon sa nag-hit and run ng Dasmariñas. May follow-up na tayo doon. Ayan good morning Kuya Angel and happy anniversary sa atin. Yan, yung tungkol doon sa hit and run, ayun, kumilos na yung PNP at that time dahil ilang araw bago yun ang nagiging problema kasi yung iba hindi agad kumikilos. So ngayon may follow-up na. Sige, paka-update ako dahil kaibigan natin yung tatay yung matandang naging biktima ng hit and run. Yun nga na-interview namin nung Sunday. Na-interview nyo ba? Sige. Sunday. Sige. Para ma-action na natin kaagad. Alam niyo naman dito sa DCRH, pagka dinulog ho ninyo dito, si Noche Kakas, mabilis pa sa alas 4 ho yan. Magandang umaga, Pilipinas! Tiniyak naman ng Quezon City Police District kung walang umiiral na banta sa seguridad ng mga mag-aaral ng Doña Juana Elementary School sa Barangay Holy Spirit, Quezon City. Ito'y matapos kumalat sa social media ang isang screenshot na naglalaman ng babala ng umano'y planong pamamaril ng mga estudyante sa naturang paaralan. Huwag naman sanang gaya-gaya,
Dami nang nakikiuso ngayon eh. Ayon sa QCPD Director na si Brigadier General Randy Glenn Silvio, posibleng ibang paaralan ang tinutukoy sa banta dahil hindi tugma ang baybay ng pangalan ng paaralan sa screenshot sa opisyal na pangalan ng Doña Juana Elementary School. Yan man, bilang pag-iingat, agad na nagtalaga ng mga pulis sa paligid ng paaralan upang tiyakin ang kaligtasan ng mga estudyante, mga guro at mga kawani. Pilipinas, ang oras 34 na makalipas ang alas 5 ng umaga. Kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! 39 na makalipas ang alas 5 ng umaga. Rodel Torres, maraming salamat mula po dyan sa Perth, Western Australia. Thank you sa mga Pilipino dyan po sa Australia. How are you today? Kumusta na yung mga Joey nyo dyan? Magandang umaga din sa mga Pilipino dyan po sa Macau. May buntag sa mga tigpaminaw nato rin sa Davao. Nako! Sa Blumentritt Market. Ang mga itlog daw, tumaas. Ang presyo. Ito ang balita mula kay Tina Nolas kong RH9. Good morning, Tita Teens! Magandang umaga po yung Angel, pero hindi masyadong maganda ang umaga para sa mga hilig sa itlog at mga bakery na gumagamit ng itlog. Dahil patuloy ang pagtaas ng presyo ng itlog dito sa Blumentritt Market sa Santa Cruz, Maynila. At ngayong nga lamang linggo ay sumipa na naman ang halaga ng itlog dito sa bagsakan ng itlog sa Blumentritt. Ayon sa mga vendor na ating nakapanayam, 10 piso ang itinaas ng kada tray ng itlog. Mula kasi sa dating 170 per tray ang extra small na itlog noong nakaraang linggo, mabibili no ito ngayon ng 180 pesos ang kada tray. Ang small egg naman ay 200 pesos per tray. Ang medium, 210 ang kada tray. Ang 230 pesos naman ang large at 270 pesos ang XL. Ang presyo naman ng pulang itlog na paborito ni Mother Malujan sa News Center mula sa dating 400, ngayon ay nasa 430 na ang kada tray. Para naman sa mga bultuhan kung mamili, nasa 100 naman ang itinaas ng presyo ng wholesale na itlog o katumbas yan ng 12 tray ng itlog. Ayon sa ilang mga vendor na ating nakapanayam, halos linggo-linggo nang tumataas ang presyo ng itlog mula nang nagsimula itong sama ng panahon at bunsod na rin ng mataas na kuha nila mula sa mga supplier at farm gate na mula pa sa mga karatig lalawigan. Bukod pa yan sa epekto, Kuyang Angel, ng mahal na singil sa transportasyon, bunsod nga ng mataas na presyo ng langis. Alam mo, magmamahal talaga ang itlog kapag maraming damage. Kasi dapat hindi binabagsak eh. Sabi mo, bagsakan kasi. Bagsakan ng itlog. Huwag nyo binabagsak, masisira. Kaya tinan mo, may damage nung pinapakita mo. Kaya nagmamahal. Kaya Angel, yung mga damage sa itlog, yung tinatawag na teres, mas mura yung mabibili. Yan yung mga kailangan agad i-consume. Pero di ba napasukan na ng dumi yan, ng bakterya yan? Di naman? Yun lang. Oo. Maraming nating kababayan ang hindi alam yan na posibleng napasukan na ng bakterya. Oo, napasukan na eh. Wag na kasi kamo nilang ibinabagsak. Di ba? Kasi madaling mabasag ang itlog. Oo. Sa Blumentritt po yung Angel, bagsakan talaga ng itlog. Dapat daw maingat sa pag-handle ng itlog. Sabi ni Ray. Ayan, ha? Oo. Ikaw, paano ka mag-alaga ng itlog? Soft touch daw lagi. Di ba kapag magpipirito ka nga, di ba, pag magbabasagin mo, ingat na ingat ka rin, di ba? Baka mahaluan ng shell eh. Oo nga, oo. Maganda umaga din pala sa taga Melbourne, Australia. Mura kayang itlog doon? Magkano kaya ang itlog dyan? Uy, pero sabi ni Domadrisa, 1939 hanggang 1950 nakikinig siya sa DCRH. Wow. Grabe ha. Hindi pa tayo tao noon. Wow. Anong year ka na pinanganak nga, Tina? 1997.
Hindi, wag yung number ng bahay mo. Ang ano. 1997, ibig mo sabihin matanda lang ako ng 1 taon sa'yo. Wow. Bira ka. Teka lang ha. Sige, tama na. Baka sa amin lang. Baka sinungaling. Okay. Okay, Kuya Angel, happy anniversary sa DZRH. Maraming salamat si Tina Nolasco. Samantala, may sinasabing fish kill daw po sa Laguna de Bayi. Iniimbestigahan na ng LLDA. Detalye mula kay Bal Gonzales sa RH5 Bal. Kuya Angel, nililinaw ngayon ng Laguna Lake Development Authority o LLDA na masyado pang maaga upang matukoy ang eksaktong sanhi ng pagkamatay ng mga isda sa ilang mga lugar na sakop ng Laguna de Bay. Tugon ito ng LLDA sa ulat ng grupong Pamalakaya tungkol sa umano'y fish kill sa bahagi ng Rizal. Sabi ng LLDA, prioridad ng ahensyang insidente ngunit iginiit na kailangan muna ng masusing scientific investigation bago maglabas ng pinal na konklusyon. Ayon sa LLDA, sa kasalukuyan ay mayroong malawakang algal bloom sa lawa dulot ng pagtaas ng phytoplankton matapos pumasok ang tubig alat mula Manila Bay sa pamamagitan ng Pasig River backflow. Ang algal bloom ay isang kondisyon kung saan sobra at mabilis na pagdami ng algae sa tubig na kapag namatay ay nauubos o umuubos ng oxygen kaya nahihirapan at namamatay ang mga isda. Sa record na hawak ng LLDA, noong buwan ng Mayo na italang pinakamataas na chloride sa Angono at Taytay habang noong Hunyo ay sa Diablo Pass malapit sa Talim Island sa Binangonan, Rizal. Ayon sa LLDA, karamihan sa naapektuhan ay mga alaga sa fish pen at fish cage at hindi ang mga likas na isda sa lawa. Bagamat hindi sinasay sa tabi ng LLDA ang posibleng epekto ng water flushing ng Manila Water, pero kailangan muna nila ng tamang datos sa dami at kalidad ng tubig na pinakawalan upang malaman ang tunay na epekto nito sa lawa. Ayon sa ahensya, patuloy ang kanilang water sampling at pangangalap ng datos upang matiyak na patas at nakapatay sa siyensya ang kanilang investigasyon. Ako si Bal Gonzales, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Maraming salamat, Bal. Ayon, so intrusion ng saltwater ang naging dahilan kaya't tumaas ang algal bloom. Dumami ho yung algae na pagka nga naman namatay, tinatakpan ho yung ibabaw kaya nagkukoso ng oxygen depletion. Kaiba ho ng sitwasyon sa sa Taal Lake. Sa Taal Lake ho naman dahil ito ho naman walang yung nasipit channel, maikling-maikli yun. Tsaka hindi nakakapasok basta-basta doon ang saltwater. Ang dating problema noon, yung pong patuka. Yung patuka, yun yung nagkukos yung feeds ng isda. Kasi dati ang ginagamit nila diyan sinker, malaking porsyento po nung pagkain ng isda ang hindi naman nakakain talaga ng isda pagka lumulubog na. So yun nagkukos ho ng polusyon sa ilalim ho ng ilalim ng lawa. Natural na occurrence yung doong, yung interaction ng moon at saka ng earth. So, nagkakaroon ng upswelling. Pagka nagkaroon ng upswelling, yung pong burak sa ilalim, yun po yung umaangat at yun ho nagkukos ng oxygen depletion kaya nagkakaroon ng fish kill. Na-address na po natin yan. Ayan, ha? Okay, kinikwento ko lang ho. Dahil yan isa sa mga strategies na ginawa natin para gawing sustainable ang kabuhayan dyan po sa Taal Lake. Magandang umaga, Pilipinas! Tanong nga nung iba, bakit daw hindi pwedeng gawin sa iba pang mga lawa? Ang hirap po lumaban sa kalikasan, maniwala ho kayo. Nagmamalasakit ka sa kalikasan at galit na galit sa iyo yung mga LGU na hindi masyado naiintindihan yung pinaglalaban mo, ayun, kadalasan ikaw pa yung narireklamo. Magandang umaga sa mga taga Park City at magandang umaga din po sa mga taga Adelaide, Australia. Aba, nandito si PGM Week. Pasok muna natin si Jel Parosa, ha? Gibo, tutok muna sa EFP bago daw pag-usapan ng 2028. Aga namang mga kampanya. RH52, Jel. Kuya Angel, kung uukol, bubukol. Ganyan sinagot ni Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. ang tanong hinggil sa plano niyang tumakbo sa 2028 elections. Sa gitna yan ang pagiging aktibo ng kalihim sa mga aktibidad na may kinalaman sa national security.
Partikular nitong ikasampung anibersaryo ng 2016 Arbitral Award sa West Philippine Sea. Sa ambush interview, sinabi ni Chidoro na hindi malusog kung iisipin niya o pag-uusapan ng maaga ang politika. Kailangan daw kasi siya ng Presidente Bongbong Marcos para sa mga trabaho sa Armed Forces of the Philippines, maging sa mga kaalyado ng bansa pagdating sa depensa. Pero hindi niya tahasang isinintabi ang posibilidad at sa halip, iginiit na ang politika ay kusang umuusbong at hindi ipinipilit. Pakinggan natin ang DND Chief. Ngayon, kung anong mangyari sa politika, mangyayari yan. Hindi natin pwede pilitin. Kung bubukol. Pero the best way, probably, is to concentrate on your job. Ang tinig ng Defense Secretary. Ako si Jelpa Rosa, nag-uulat para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Jel. Magandang umaga sa mga taga-Pangasinan. Congressman Marco Hanco, kumusta ka na, ha? NBI Chief, ipinagtanggol naman si Attorney Lotok sa issue ng typo error sa mga ebidensyang iniharap nila dito po sa impeachment trial. Detalye na balita mula kay Giselle Ricaport, RH15. Giselle, good morning. Good morning, Kuyang Angel. Ipinagtanggol ni National Group Investigation Director Attorney Melvin Matibag si Regional Director Jeremy Lotok sa issue ng typo o typographical error sa mga dokumento na ipinresenta sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Sabi sa DZRH ni Matibag, nangyayari talaga yung mga typo error lalo na sa mga subpoena dahil naka-template na yung mga yan. Ibig sabihin, kung minsan anya, nagka-copy-paste lamang doon sa binabanggit niyang template, kaya nagkakaroon ng oversight kagaya ng hindi napapalitang petsa o krimeng nakalagay. Idiniin ng direktor na ang importanteng tingnan ng ating mga kababayan yung substance ng mga dokumento at ng testimonyang ibinigay. Unang pinuna ni Senator Judge Alan Peter Cayetano yung error sa Affidavit of Investigation ng Bureau kung saan nagkasaad na nag-resign si Duterte bilang sekretary ng DOJ imbes ng Department of Education. Kinwestiyon naman ni Senator Judge Amy Marcos ang inisyu nitong subpoena sa isang media personality na may petsang November 6, 2024. Kahit pa sinabi ng Cybercrime Division na inatasan silang mag-imbestiga matapos November 23, 2024 na nangyaring press conference. Si Lotok na isang abogado ay hepe ng NBI Bangsamoro, yung ikalawang witness na ipinresenta ng prosekusyon sa ika-4 na article of impeachment. Siya yung namuno sa NBI Cybercrime Division noong 2024 nang i-issue ni Duterte yung umano'y banta laban kina Pangulong Bongbong Marcos Jr., First Lady Liza Araneta Marcos at dating House Speaker Martin Romualdez. Ito si Giselle Ricaport para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Maraming salamat, Giselle. Importante ho kasi na may correct ho kaagad o kaya naayos na ahead. Yan pong mga typo errors na yan kasi may doktrina ho sa pagtalakay ho ng mga kaso, mga asunto na falsus in uno, falsus in omnibus. False in one, false in all. Nagsimula ng 3 araw ng working visit ng Pangulong Bongbong Marcos sa Singapore. Nakatuon ang biyahe ng Pangulo sa pagpapalakas ng bilateral relations ng dalawang bansa, pagpapatibay ng kooperasyon para sa katagdagan ng rehiyon at makahikayat ng mas marami pang mamumuhunan. Lumipad ang aeroplanong sinakyan ng Pangulo at ni First Lady Liza Araneta Marcos alas 5:27 kahapon. Hindi na ito nagbigay ng departure statement. Ito na ang ika-45 pagbiyahe ng Pangulo sa ibang bansa mula nang ito'y maupo sa pwesto. Pilipinas, 52 na makalipas sa alas 5 na umaga. Balita, bagong impormasyon, kasama si Kuyang Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! Menos 5 bago mag-iisa sa umaga. Magandang umaga kay Ronald Moises. Thank you. Evelyn Mangilin, magandang umaga kay Pilar Calderon. Noel Gabriel Teccion, magandang umaga kay Juana Guevara. Kay Rodney Bolabola. Jonathan o John Roger Santos. Nasa lahat ng mga bumabate ng 87th anniversary. Happy 87th anniversary. Thank you po. Thank you. Maraming salamat.
Pero epektibo na po sa July 25 ang unang bugso ng inaprobahang 85 pesos daily wage increase para naman sa mga minimum wage earners sa Metro Manila. Ayon kay Labor Secretary Francis Tolentino, ang naturang aumento sa sahod ay patutupad ng 2 tranches. Ang unang bugso nga ay 60 pesos. Yung nalalabi namang 25 pesos ay ipatutupad January ng susunod na taon. Una nang inanunsyo ng DOLE, nakasaado na sa July 19 ang implementasyon ng unang tranche ng nasabing wage hike. Pero inurong ito dahil nga may tumamang bagyo. Tiniyak naman ni Labor Secretary Tolentino na susunod na ring makakaramdam ng wage increase ang iba pang mga rehiyon, lalo't nagpapatuloy naman ang deliberasyon para sa Calabarzon, Central Luzon at Central Visayas. Pilipinas, 3 minuto na lamang bago po mag-ACES sa umaga. Susunod ng 2x2 at ang ACES Balita. Kuya Angel po si Angelo Palamones, nag-iiwan sa inyo na isang magandang umaga. Maraming salamat sa inyo walang sawang pagsubaybay, pakikinig at pagtitiwala. Ang ating quote of the day ngayong araw na ito, Marge Horilio, good morning, ay galing po kay C.S. Lewis. Ang sabi niya, ito para sa mga nagdiriwang din ang kanilang mga birthday ngayon, ha? You are never too old to set another goal or to dream a new dream. Ayan, ha? Sabi nga natin, kalabaw lang ang tumatanda. Ayan, ha? Kaya habang may buhay, patuloy tayong may pag-asa at ang wish natin sa DZRH, another 87 years to come. Magandang umaga, Pilipinas! Susunod na po ang 2x2 na nag-cover din po sa pag-landing ng moon, ang pag-landing ng tao sa moon. Ayan, ha? Kasama niya, ano lang man sa take-off. Mga sinubaybayan nila Jerry Baha at saka ni Anthony Taberna. 2x2, susunod na -2 bago mag-ACES ng umaga. Magandang umaga, Pilipinas!